Hello mga kaulam! Eto nga't nagsaing ako ng torsilyo. Ang tawag dito sa Laia ay torsilyo o kaya ay tilos o kaya dito naman sa Dubai ay barakuda. Tapos nagluto ako ng munggo na mas marami pa ang spinach mga kaulam. Niluto ko ang munggo ng walang mantika. Inilaga ko lamang yan sa na may luya, asin at kaunting-kaunting paminta. Tapos may sinaing ako ng isda para wala na siyang mantika. Dahil nga mga kaulam, ako ay hindi muna pwedeng kumain ngayon ng may oil dahil nga ang aking acid reflux ay active. Ngayon, ako'y pupunta muna sa doktor para ako'y magpapa-check up at ako ay baka re-resetahan ng gamot para bumaba ang acid. Ayan. Kaya mga kaulam, ingat-ingat tayo sa may mga edad na. Siguro hindi ako masyadong nag-ingat sa mga pagkain. Alam ko, mga healthy ang kinakain ko, gulay, isda, pero more on prito, ginisang gulay, laging may mantika. Tapos, mahilig din akong kumain ng kamatis na hilaw. Mahilig din ako sa may mga, minsan ng kamatis na nga, pipigaan ko pa ng lemon. So, na-trigger talaga mga kaulam yung aking acid sa aking tiyan. At magandang balita, dahil today, nagpa-ultrasound ako ng aking thyroid at negative. Walang kahit na anong bakas na bumabalik ang ating nodule. Dahil inoperahan ako mga kaulam, nag-total thyroidectomy ako ng October 10 to 2024. So, simula nung panahong iyon mga kaulam, regular pa rin ako nagpapa-check up para masigurado natin kung okay pa rin ang lahat. So sa ngayon, ako mga kaulam ay inyong kahit ako'y ganito lamang ang ulam mga gulay-gulay, so baybayan nyo pa rin ako mga kaulam, makipagkwentuhan tayo pag ako'y siguro makakapag-live ako pagkatapos na ng Ramadan. Dahil mga kaulam, iiwasan ko muna yung mga pagkain na bawal sa acid reflux. Hindi naman siguro mga kaulam masama na ingatan natin ang ating sarili. Kahit kayo mga kaulam, papayuhan, ang payo ko sa inyo is piliin na rin natin ang mga pagkain ating kakainin. Dahil sa panahong ito mga kaulam, ay masyado ng maraming preservatives ang mga pagkain na nabibili natin sa labas. Kung maaari, tayo ay magluto kahit na mga gulay-gulay dyan sa likod bahay natin. Tayo na lamang ang magluto at iwasan din natin mga kaulam yung bili ng pagkain dahil hindi natin alam kung gaano kadami ng mantika, kung gaano kadami ng mga betchin o mga kung ano na nilalagay nila. So, kung tayo ang magluluto ng ating pagkain, kontrolado natin ang mga spices na ating ilalagay. Tsaka alam natin kung malinis, alam natin kung saan kinuha ang tubig, alam natin ang lasa ng ating mga lutong pagkain. Yan, kaunting munggo, tapos mas marami ang spinach dahil paborito ko talaga mga kaulam ang spinach. Tapos ang sarap-sarap talaga mga kaulam kumain ng ulo ng isda. Yan talaga ang pinaka-favorite ko mga kaulam sa parte ng isda. Ulo talaga. Ang sarap sipsipin ng mga bandang mata, tapos yung mga tinik-tinik, yung mga gilid-gilid. Ang sarap sipsipin dahil mas malasa. Pagkatapos ko nga kumain dyan mga kaulam ay hindi muna ako pumasok sa kwarto namin para maiwasan ko yung paghiga. So, ang ginawa ko, naglinis muna ako ng kusina, niligpit ko yung aking mga pinagkainan. Sabi ko sa asawa ko, ako na ang magliligpit ng pinagkainan ko para meron akong time na nakatayo sa kusina. So pagkatapos ko magligpit mga kaulam ng mga pinggan, niligpit ko na rin yung mga pinaglutuan, tapos nilabhan ko na rin yung mga towel namin sa floor ng aming kusina, ipinasok ko na sa washing machine, tapos nagmap na rin ako ng kusina, inayos ko na rin ang kusina, inayos ko na rin ang lamesang kainan namin, at ako ay nagtrabaho ng dahil gawaan ng report cards ng mga bata namin. So, tinapos ko na yung report cards para bukas, kakaunti na lamang ang aking gagawin na trabaho sa school. Yes, mga kaulam, kahit nakabakasyon kami, nagtatrabaho pa rin kami mga guro sa bahay ng pang-school na trabaho namin. Yan talaga mga kaulam, nako, kaya aywan ko, kung kayo may mga anak na gustong magguro ay pag-isipan muna at napakahirap. Mine ako ay alas 7 ng gabi dahil 6:30 uminom muna ako ng isang basong barley. Kung natatandaan nyo mga kaulam, dati na akong umiinom ng barley, tapos nahinto ako after 2 years. Ngayon nag-start na ulit ako ng barley mga kaulam. 2 years akong uminom niyan. Tapos ngayon mag-i-start na ulit ako. So uminom muna ako ng 6:30, tapos 7 o'clock kumain ako mga kaulam. Tapos nagtrabaho ako hanggang 8:30 ng gabi diyan din sa kung saan ako nakaupo ngayon. Diyan na rin ako nagtrabaho after para medyo bumaba ng kaunti yung aking kinain. Gusto ko sana maglakad sa labas kaso may sunstorm, masyadong maalikabok. Sabi ng asawa ko, tsaka na lang daw ako maglakad kapag yung mga gabi na hindi na masyadong malakas ang hangin. Dahil hindi ko maintindihan kahapon pa mga kaulam, sobrang lakas ng hangin din. Tapos may kasamang buhangin at alikabok. Ay sabi ng asawa ko,
huwag ka na munang maglakad sa labas dahil alikabok, oo nga't nakaiwas ka nga sa acid reflux, alikabok naman ang nasinghot mong Ayun mga lahat. Kaula, mga update ngayong araw na ito, ako ay nag-tutor pa rin kahit ako'y galing sa ospital pagkatapos ko magpa-ultrasound kanina, dumiretso ako sa aking estudyante.